Balls. No. Mas maganda yun. Di ba, Rex? Wala akong ano sa ganun. And we're live! Teka. Ba kung ano? Ang bilis mo ah. Hirap naman na rin. Lalapag ko na lang. Saan? Di! Good evening, good evening! Nandito naman tayo sa isang kapanapanabik sa na edisyon. panibagong kabanata ng paghahalaman. At paghahayuban. Mark nga pala po ulit and ano pare? And live. Wait lang pre. Share ko lang. Masyadong mababa yata. Itaas mo ang... Panibagong... Madami mang... Panibagong araw, panibagong... Mababa ka? Oo, kasi kita ang sahig eh. Ang tawag doon. Wala na agad kasi sinala pa lang. Panibagong chapter. Yun, tutumba. Yun. Masyadong mababa pre. Ito ko na. Isang pwede. Okay, Yeah, okay na yan pre. Okay na yan. Dati hindi mo na uli yan. Iya mo nga. Parang ganyan nga din pala dati. Okay, good evening, good evening. Gandang gabi po sa ating mga manonood. Panibagong chapter na naman ng Batanggenyo Talks. Sakto ka lang ako, sakto naman. Sakto nga, kasa ka naman pare. Nagulang ka dito kanina? Hindi. Hindi naman. Mainit nung maghapon. Kaya sabi ni kahapon, pamula, hindi, nung isang araw pa, ano kahapon? Lunes, hindi. Kahapon nga Diretsong araw. Oo. Hanggang kanina, nung ako'y umalis, naulan pa rin. Kaya nga yung aking hindi ka sabi ko nga sa'yo nabaha. Yung aking ibunan. Kumusta po kayo? Anong bago? Bakit? Alam mo kung sino nakita? Nakita mo na rin. Kaya, use it! ano daw? Wala na nga pala yung pre. Ha? Di ka dati merong gawin mo ulit. Oh. Tapos nagka-meron ulit. Alam mo ka nagka-meron ulit. Eh di iba na. Kaya nga, yung iba na. Baby Giant. Oo nga. Di ka. Wala na uli. Natanggal ang... Yung gawin mo ulit, wala na uli. Kahina naman ng...
Yung ibig sabihin, mababa ang ano. Kasi dagol yung pre. Nandun pa yun. Ibig sabihin, nawala si Morse, talagang hindi na siya kaabang-abang. Yun ang inaabangan doon pre. Ibig sabihin. Ewan ko sa'yo, Morse, bakit umalis ka na sa showbiz? Yun ang Hindi inaabangan. ka umalis sa showbiz. Kaya, Siguradong alam mo nga pre kung ba't umalis siya sa showbiz? hindi. Kasi operator na yan pre. Marami nang ano yan. Marami nang pampasada yan. Hala ko, operator. Operator na yan. Di ka marami yung multicab. Di ka. Kasi meron ding smooth operator. Operator na yung ano, tawag ng multicab tsaka tricycle. May sariling ang toda yan pre. Hindi, balita ko, itong ano, may-ari na rin yan ng coffee shop. Ako. Buti pa yung mga kaibigan natin, ano. Sa tibay niyan. Tibay ng kaibigan natin yan. Mose, kung nasa ka man, diyan ka lang. Hindi ka, dahil kung i-text ka man namin, hindi ka din naman nasagot. Tapos, magtatampo pagka naiwan sa swimming. Oo nga, sa parang yan. Yeah, sige. Nadagdagan ko na. Sige pare, anahin mo muna sila. Entertainin mo. Sasayawan ko muna pre. Wala namang... Yun ang kulang pala natin sa pagla-live, yung mga pinipindot-pindot na mga pinapalakpak, may... Kaya mo pa, darating tayo dyan. Magkakaroon tayo ng mga... Ano ang tawag doon? Sound effects, mga lap track, ganyan. May biglang ano... Hoy! Si Aljan. Pare, wala pa naman. Babatiin ko kay si Aljan, ha? Pastok daw, pare. Ay, naalala ko. Bigla, nakita ko lang si... Hindi. Ako lang naman bigla naalala. Bigla kilala ko pare si, ano? Parang Erwin. Noong kailan kami lumuwas sa mga yun? Last week yata. Lumuwas kami ng mga yan eh. Tapos, edi, nasa biyahe. Ako nagmaneho pa luwas. Kahit wala akong lisensyang dala. Pinag-drive ako ni Bangkay. Basta may kausap telepono. Hindi ako mag-drive. Dinagawin ko kami ni Barry Erwin. Parang sa drive kang wala lisensya? Hindi. Meron ba? Meron ako online. Bawal nga tayo. Bawal nga yata yun. Hindi, pero may lisensya ako, pre. May lisensya ako. Man-joke lang yun. Siyempre may lisensya ako. Napatawa mo ako sa joke mo yun ah. Tapos, edi ano, tawag doon, na pagpintahan namin ni parang Arwin niya, yung itong Batangas Talks. Batanggenyo Talks pala, Batangas. Batanggenyo Talks, oh. Sabi niya sa akin eh, ano yung pre, live yun? Sabi ko, live yun, yung namin. Hindi pala kami nakapag-live doon sa page namin mismo. Kasi kung hindi ako nag-aamalay sa 11, pwede tayo mag-live doon. Ito. Simula October 11. Kasi naka 60 Lapit days na pala. Di susunod na natin, doon na tayo. Kaya kung hindi pa kayo na-follow, at hindi nyo pa nilalike yung page, i-like nyo na. Para updated kayo pag... continuous po ang ating balitaktakan. Tapos, edi kaya nga ako, nakalive daw yun. Tapos kung ano daw yung mga pinag-uusapan natin, wala. Parang kung ano lang. Wala mang preparation. Kaya halata naman. Halata naman. Hindi tayo prepare lagi. Kung ano lang mga pag-ganahan. Tapos, then ako sabi ko, pre, ano kang gusto mong topic na pag-usapan? Sabi, pag-usapan nyo nga pre, mat. Nahirap yun, pre. Sabi ko, sa classroom nga, pre. Sa pumasok ka na lang. mahirap yung mat. Gusto mo yung mat. Maloko rin pala yun, no? Wag mat. Yun na pinakaayo ko. Wala akong gift sa pag-add at pag-subtract. Putragis na yun. Eh,
ang tanong ko pa man din sa kanya, seryoso. Baka kasi mamaya, meron siyang gusto mong mapag-usapan. Puta ka, no? Ay, seryoso ba yung pagkakanin sa akin? Walang nga. Ang gusto pala yung math. Matalino kasi yun eh. Mga kwentong buhay lang. Talino yung parang Erwin eh. Aha. Engineer kasi yun. Kaya ano. Tapos ang ginagawa nga dati ni Bangkay. Si Bangkay ano, bago papasagutan yung kanyang pamangkin. Kaya ano ipinapagawa? Sasabihin ni Bangkay, sige, saglit lang ha, sagutan ko yan. Gagawin ni Marik ni Bangkay, pipicturean yung ano, yung pinapasagutan. Isa-isa niya ni parang Erwin. Nasagutan ni parang Erwin. Kaya sasabihin ni Bangkay, doon sa kanyang umakit, sa gawa. So, registro mo nga yan. Nga ako nanonood dyan. Siyempre total, na ano mo rin yung ganyan, ano. Ako, aminado ko, pero hindi ko nasasabihin yung masyadong detalye. Ano ka nga ang pinakaunang math nung college? Sa akin, algebra, alam ko. Sunod? Trigo yata. Try ko ka agad. Hindi, depende yung sa, magkabasa tayo ng course. Try ko, basta hanggang ano yan, may calculus pa. Calculus yata. Hindi, sa amin kasi, doon sa course ko, yun lang yung naalala ko, algebra. Palibasa, hindi ko naman siya na-i-apply talaga sa tunay na buhay. Hindi ko na kasalamuhay yung si cosine, sine, tangent, cotangent. Sabi ko, ang namit ko lang ay mga 1, 2, 3, 4. Tapos plus, minus, times, o kaya... Multiplication at division. Oo. Ay ko, ano to? So, hindi mo pare hinanap dati ang ex mo? Yung ex pala. Yung ex. Hindi mo hinanap yung Hindi. ex. Ang inano ko lang ay hindi ko maisip ba. Why? Why? X tsaka Y. A or B. Ano? Hindi ka. Hindi, yung X. Kinalimutan ko na yung X. Kaya hindi mo nakita pare. Kailangan na yung katumbas ng yung kung ano yung kasalukuyan. Present. Present. Hindi ko alam. Sa math, hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Hindi. Mahina din naman ako sa math. Tamang addition lang. Ganyan lang. Hindi ko rin nga maintindihan eh. Pero parang, bakit bibigyan ka ng problemang hanapin mo ito, given si ganito, ganyan, tapos hanapin mo si X o si Y. Pero yun yata pre, ang pinagkaiba ng ngayon, yung K-12. Di ba? Isa yun siya naging ng K-12. Kasi, ngayon kasi, parang more on focus na kung ano yung gusto mong kunin sa college. Doon sa track mo talaga. Gusto mong maging track. Ngayon, yung mga ganong, sabihin natin, sa hinaharap ko, pwede magamit mo yan. Pero hindi mo naman talaga, alam mo yun, hindi mo siya gagamitin pang araw-araw. Di ba? Bawa, calculus. Hindi ka man araw-araw nag-calculus eh, di ka? Kumaga, yun yung tinanggal, yung mga ganong bagay. Bawa, yung, ewan ko, sa mga anak mo, kung ano, parang sige ko lang napansin, pakita mo nga yung pare. pakita mo nga yung gamit mo. The Cool Pals yan. Oo. Shout out sa The Cool Pals. Ngayon ko lang napansin, kanina pa tayo magkaharap. Ang ngayon mga napansin. Shout out, Cool Pals. Ito ay hindi ko lang kung 3rd anniversary nila to. Yeah. Galing ah. 3rd anniversary merch nila yan. So mabalik tayo sa math. Shout out kay Aren kung nanonood kasi si Aren ang Tagano. Pinokopihan mo dati? Oo, siya din ang Tagano ko. Siyang mas, matyagang mag-solve eh. Pero kung halimbawa sa basic, na siguro sabihin natin hanggang high school, tingin ko pwede pa. Pwede pang, yung aralin yun. Pero pagdating mo nung college, siguro depende na nga lang sa course na di ka? Kasi hindi, ikaw, Komsay ka, di ka? Kaso nga lang, Hindi, pero, hindi. Wala akong naging tawag doon? I mean,
kung sa Kumsay, hindi ba naman masyadong gagamitin yun sa ano din, di ka? Unless Hindi, engineer ka. Meron din. Meron din. Meron kasi pagka sa ano, dahil ng paano ko kaya, sa program, may depende sa system na gagawin mo. So, hindi kaya ko kasi alam yun. may equation din. Talaga, may ganun. Oo. Hindi ko ano yun. Depende sa ginagawang system mo, ano. Kaso baka mabasa ako. Kapag hindi ko na masyadong i-elaborate ito, napakatagal na nung ano. Baka mali ka na sa mga ano. Pinagsasabi ko. Pero, ganyan. Pero di ka ganun. Kasi di ka, kunwari lang, halimbawa, ano. Kaya talagang may formula pa rin. Kunwari, system ng ano yung kadalasang ginagawang system? May system ng enrollment, may system sa pasyente, yung kunwari sa hospital. Yun ay kadalasan yung papasok yung paggawa ng program natin. So may formula siya. May formula para may nadadagdag, may nababawas, yung parang pero sa tingin mo sa papasok yung ano doon, calculus. Yung calculus. Tingin mo lang ba? Pero basta parang pagka ang system may tungkol sa mga infra. Pwede. Diga. Hindi ko alam pre kasi hindi ko man nga alam yung ano eh. Pagka mga at saka halimbawa na lang sa website. Yung mga bago ngayon. Isipin mo, pagka ang alam ko meron na ngayong mga website na pwede kang may problem ka, parang ipagagawa mo na lang sa ano. May isang website na system is magso-solve lang ng ng mga ano. Sa bagay, nga no. Programmer din nga pala sa Comsci din gawa ng mga programmer. Nga no. Pwede rin niya. Pero siguro sila, pinag-aralan talaga. Noong panahon namin, wala pang ganun. Nga no. Wala pang website na kunwari, ngayon sobrang available na sa lahat, di ba? Kunwari may math problem ka, gusto mong ipasolve, merong website na mag-ano nun. Dati nga may, tawag doon, ipinahanap ko kung ilang, may tinignan akong ano doon dati, lupa. 100, ang naragay lang kasi ay 180 square meters. Hindi ko alam yung length tsaka width nun. Pinasolve ko sa computer. Galing pre. Nakuha niya yung ilang Hindi ko lang maalala kung ilan. Pero yun, dinivide lang naman. Kaya lang, pero syempre, may ibibigay kang dalawang side para lumabas yung sa mga kabila. Hindi. Sinabi ko lang, ilang, yung length tsaka width ng 180 square meters. Kasi parang gano'n lang naman parang parang i-divide mo lang pala yun, di ba? So ibibigay sa'yo yung square. Hindi, sukat niya. Kasi yun di ba? Yung pag sinabi length tsaka width niya, yun yung bibigay niya. Ang 180 ay ilang nga 180? Halimbawa, hindi ko alam kung tama ha. Sige. Parang siya, 2 times 90. Di ka? Wala rin lang, pero siyempre hindi yun yung binigay na Di ka, parang 2 meters by 90 meters. Di ka, pag pinag-times yun, 80 yun. Ganyan. Pero hindi, siyempre, hindi 2 tsaka hindi 90 yung binigay. Dahil kasi pagka ang sinabi mo lang ay square meter, di wala mismong sukat yung gilid nun. Kailangan meron ka kahit paano. Ang binigay ko lang yung kubuan. Kumbaga, ang ko lang naman nun, sa halip na, makakompute ko naman yon. Kaysa ako magtagal mag-compute, kasi nga, hindi ko naman, kaysa sukatin ko pa siya, binigay ko lang yun, product, niya, yun. Pero, total, siguro, may nakikinig naman na may idea sa pag-ganon, Mga mathematician. Natutuwa ako dun sa panganay kong anak. Kasi para... Engineer yun, di ka? Kaya, pare. May bigay akong sukat
sa kanya. Sinabi ko, babawasan mo isang side niya ng 4 na metro. So, anong magiging matitirang sukat? Parang imagine natin yung wala tayong, hindi ko may ano. Mara, ito. Ayan. Kukunin mo yung 4 na metro dito. So, sabi ko, anong magiging matitira pag naalis to? Ang sukat naman nitong nawala at nito na. Nakuha mo ibig sabihin ko? Hindi. Hindi kasi diga. Ito may sukat to. May Pababawasan. sukat lahat. Hindi, ito muna. Ito pababawasan mo ng 4 na metro. Oo, itong side na to. Okay. Na ano niya, na-determine niya yung magiging Sukat. nitong kabuuang nawala at saka kung ano yung matitira. Tapos, Ay, kasi mamaya na simulan naman, di ba? pati yung gitna. Hindi. Ay, hindi. Hindi basta. Kasi ang may sukat ka dito, may sukat ka dito. Parang makukuha mo yung sukat sa mga tabi. Pero yung ito, Kabuuan? anong tawag sa ganyan? Total? Yun nga yata ang square meter eh. Yung ganun, di ba? Oo, yung total na square meter. Mahirap ipaliwanag eh. Kaya mo na, pero huwag natin Pero nakuha mo yung punto ko. Ako, hindi ko nga maano eh. Butit na yung ano niya. At saka, pagka hinati mo pa siya ulit. Pero ayos, galing. At least may, ano ka na, may engineer ka na. Oo, nakatago nga yung ginawa naming, ano lang yon draft. Saan mo nabili ang Cool Pals? Nag-lizard. Sa Shopee. Talaga? Pero yung merch kaya yan, kanila o ginawan lang sila? Hindi, kanila talaga. Kasi, nag-gets mo naman yung point ko, ano? Kasi isa to sa parang gusto kong pag-usapan din natin. Pero ipapalala mo yung ano natin talaga. Kasi minsan, sabihin natin, may gumawa ng merch. Paano kung yung gumawa ng merch yan, hindi naman yung owner mismo? Same thing nung nangyayari sa internet ngayon, sa social media, madalas ay nire-remix lang or ang gagawin is yung content nila is i-re-upload. Instead na ang dapat mong gawin, ngayon magandang i-share ko to. Meron tayong mga ginagawang reels, may ginagawa tayong videos. Yung iba dina-download. Nire-re-upload nila. Tapos ang problema nun, syempre pag nag-click yung nire-upload mo, ang credit ay sa'yo. Kasi hindi dun sa original na ano, which is ang dapat po natin gawin doon i-share natin na lang siya as yung original video. Kasi madaming ngayon, pre. Madaming mga hindi sila content creator eh. Content uploader lang sila. Mga ano nga tawag sa ganyan? Parang pag nanakaw rin yun eh. Kaya ang nangyayari is yung buti kong makita lagi nung original na creator na may nagre-upload. Minsan magtataka kasi bakit? Kunwari yung sayo ay kunwari lang 1 million. Yung sa kanya nakaka 500,000 na. Ano natin yung credit naman sana sa kanya na sana ay siya may 1.5 na. Tsaka lalo na kung halimbawa ay yung produce niya talaga. Kunwari yung kanyang footage kinuha niya talaga, gumala talaga siya, gumastos siya, di ka? Tapos inedit niya pa. Yun, totoo. Ito mo, hindi mo alam ang lahat ng istorya sa likod ng camera. Kung gaano kahirap. Parang ikaw, pre, bilang isang international influencer, di ka? Hindi naman. Nakita ko, pre, kung gaano naghirap sa mga ano mo. Hindi. Dahil nakasama mo ako noon. Ang punto ko lang dun sa ganun is para bagang
irespeto po natin yung pinagpagodan ng mga tao dahil sa isang banda, kung gusto nyo lang naman ay engagement, pag sinare nyo po yun, ay meron ding sa inyo yun, tawag doon. Parang may engagement din. oo, kasi dahil na yung pagkakashare mo, nakatulong ka dun sa nun eh. Tapos yun, kaya minsan ako pag nanonood, talagang piling-pili ko kung ang ginagawa ko, di syempre, may reels na kinekwento niya kung sino siya, anong pangalan ng niya. Tapos kita ko yung sa baba, yung watermark? hindi watermark eh. Parang yung reference nung kung kanino, okay. sino na nagpadala, sino na yung nag-upload, hindi na siya. Kaya itong si naku, nandoon nakalimutan ko pangalan nung pina-follow ko. Hindi naman ako, pasensya na, hindi ako mahilig hindi ako magaling magtanda ng Meron kasi parang sabihin natin parang para silang mga ang style ng content nila yung mga parang pang National Geographic or Discovery Channel. Yung mga babae. Yung babae. Si Murillo, basta naalala ko na. Yung inano natin, yung pinag-uusapan nakaraan. Basta yung madami siyang dahil maganda yung lagi akong hindi ko naalala, no? Ayan nyo po, pag nireview ko tong video na to, sige, mo lang. Inaano ko naman, nilalagay ko dun sa comment kung sino yung mga napag-usapan, minsan hindi ko maalala. Kasi yung babaeng to, so ginagawa niya na sa ending niya, lagi ng reels or ng content niya na parang pagka nagustuhan nila yung video, please share, ganyan. Instead ng sinasabi niya. i-re-upload nyo. Yun yung kasi ito si Celine Murillo. Celine Murillo pa rin. Galing yan. Oo. Ito maganda to kasi ang content niya ay more on biodiversity, yung at saka pangalan sinasabi yung term pa rin na anong term dun sa yung lahat ng meron tayo, yung local mga endemic na endemic na endemic plants, endemic na animals. Yan. Yun yung mga inaano niya. Ang dami nito, pre, ang dami nito. Basta to, nakakatuwa to. Very informative yung kanyang content. Kaya gusto ko rin pinapanood ko to. Celine Murillo, yan. Hanapin nyo. Check nyo. Kasi talagang doon yung makikita yung struggle. Kasi meron siyang short video, meron din namang mga full length na video na pakikita niya kung paano nila sinasabak ang bundok, ang gubat, para lang makapaggawa ng mga videos na mapanood natin. Tapos kung ganun na lang ang gagawin natin na i-download mo, i-re-upload mo. Actually, yun din yung yung sinabi niya dati doon sa isang video na pinapanood ko na yun nga, meron daw isang, hindi ko lang alam kung siya nga basta meron daw kumuha ng video niya, nire-re-upload lang. Siyempre, kumbaga, nun, siyempre siya nagpakahirap. Oo. May right siya talaga kung maaaring makita niya, i-report niya, matanggal sa sino man taong nag-re-upload na yun, karapatan niya yun. Kasi, meron nga akong isang hindi, hanggang ngayon ang pinapanood ko. Yung ko nabanggit ko sa'yo dati yun, yung sa pangingisda, yun naman yung inaano ko. Ang nangyayari naman, di sa YouTube sila. Sa YouTube lang sila nakapokus noon. Ngayon, gusto nilang magano ng Facebook. May nakapagawa na ng page na pangalan din. Parehas sa pangalan. May nakapagawa na. Tapos, nire-upload lang yung mga video nila. From YouTube, da-download, i-upload dun sa sa Facebook page na hindi naman kanila. Pero ngayon, active pa rin yung nangunguha ng yun
Pero yun, pre, gaano kahirap yung sumisid. Tapos, as in, alam mo yun, iniisip ko pala pag pinapanood ko yun, siyempre, nakasisid naman na din ako ng ano. Ang sakit sa tainga nun, di ka? Pagka nakasisid ka. Pero mo gaano kahirap yun, tapos kukunin lang ng kusino. Oo, kumbaga, ang point mo is yung skill na na in-effort mo. Oh. Yung skill mo na ginawa. Tapos balik ako kay Celine. Anong skill niya? Talagang ano niya, mukhang talaga siya knowledgeable. Mukhang talaga knowledgeable. Pag ko knowledgeable. Na tipo talagang mukhang may minaster niya. Parang ito ano nga. Baka PhD pa siya. Parang ginugol niya yung panahon. Though lagi naman yung... Ang maitutulong natin sa kanya is dahil alam mong siya ay pinag-aralan niyang mabuti is ang maitutulong natin sa mga ganon, kung nagustuhan mo yung content niya, is i-share mo na lang. Tsaka ang galing ba rin nung At saka sharing po is caring. Yan. Yun ang inyo pong tatandaan. Tsaka magaling yung si Celine kasi ay ang tawag doon? Siya ay, sabihin ko, may reference siya lagi. Meron niyang, hindi, naalala ko. Ito naman hindi naman to, naalala ko lang yung Banahaw. Hindi ko alam kung alam mo yung libro ng kung alam mo yung libro ng, kaibigan, may isang kaibigan, libro ni Sarah, Bibi Sarah. Hindi mo nabalita mo? Yung libro niya. Sinulat niya daw na libro. Tapos, meron doon, sa puno ng Banahaw. Ang Banahaw ay bundok. Tapos, merong mga nagsasabi, siyempre, may papanig pa rin naman doon sa kanya. Kung ay na merong tawag sa amin ay Banahaw. Pero ang hindi naman niya straight up or totally dinebunk yung claim na walang ganon, walang puno ng Banahaw. Sabi niya pa nga, baka nagkamali lang, baka kasi sinasabi puno ng Anahaw. Kumbaga parang hindi siya kasi hindi naman kasi political. Tapos yan doon sa written na published na book. Nag-ano siya pare ng reference. Pinakita niya yung page nung libro. May mga puno pero hindi siya puno ng Banahaw. Isang klase siya ng puno, nakalimutan ko lang kung anong klaseng puno, na nakikita sa bundok Banahaw. Nasabi niya nga, baka kaya nasabi na kaya niya sabing puno ng Banahaw yun dahil ang reference niya ay yung puno na yun. Pero, hindi siya totally puno. So, parang nag-ano pa rin siya na nag-apologize siya, nagkamali yung nabanggit niya. Hindi, si Celine pa rin binabanggit ko eh. Hindi, inaano ni Celine, pinapano niya na wala naman talagang wala ganong puno. Pero akala ko sa kanyang book. Hindi kanyang libro. Libro nga ni Bibi Sarah. Ibang kasi nga naging issue noon na yun daw sumulat nung libro ay hindi marunong kasi wala mang puno ng Banahaw talaga. Tapos ginawa niya ng yun. Kasi nga gusto niya ding linawin. Kumbaga kahit siya, si Celine, inano niya kung mayroon talaga. Yun yung point naman niya. Maganda yung ginawa niya, Hindi paninindigan siya. Kasi sinagasaan niya yun, which is sa purpose na maraming makakabasa na parang masyado siyang magiging, anong tawag doon? Kasi syempre, di pinabli siya. Maraming makakabasang magkakaroon ng wrong, anong tawag doon? Wrong impression. Mali talagang kaalaman. Okay. Nalilito ako nung kinikwento mo. Sorry pare ha. John. Tala. Naano ko kasi parang akala ko ang pupunta tayo dun sa parang
nagkamali siya, ang sasabihin ko sana, kung siya naman yung nagkamali, natural lang din naman. Dahil tao naman tayo, nagkakamali lang tayo. Pero, ganun pala. So, okay. So, talagang ano niya, no? Pero yun na kaya ko lang naman nabanggit. Kasi ang ano ko lang naman doon, ang punto lang, ay lagi siyang mayroong reference. Ang galing niya. Ang galing nung ano niya. Ang galing ni Celine. Ang dami niya laging, basta yung mga katawagan, ano yung mga naging tawag doon sa ganun, kung bakit yun naging tawag. Tapos, ano yung... Yun, totoo yun. Yung kunwari, alam niya yung tawag sa bawat probinsya, nasasabi niya pa. Sa Tagalog, ganito ang tawag yan. Sa Bisaya, o sa ano man, o ano. Tapos, ano yung variety, kasi may mga, lalo na sa mga puno, may mga variety pa siyang inaano eh. Pag sinabing interactive, di parang ganito. Halimbawa, tayo, makipag-interact tayo sa kanila. Halimbawa, magbabasa tayo ng comment, ganyan. Yung sa kanya, pero in a way, tama rin yung gusto kong sabihin, interactive. Kasi pagka siya ay may pinakitang endemic na plant niya, tapos ay ipapakita niyang, tapos minsan namumunga to, ipinapakita niya talaga na Okay. Edible siya. Isang klase ng interact. Oo, yung parang sabi, ano niya, pinapakita niya mismong kinakain. Merong gano'n. Nadi-describe niya pa, namis po, or maasim. Ano nga ako doon, meron siyang tinikman na gano'n, na nakakita na ako ng gano'ng ganong pinicture niya. Hindi, tsaka yung puno na inano niya, nakalimutan ko lang, pero alam ko yung sinasabi mo. Tapos naalala ko nga nun, nung nakita ko yun, parang tatakot pa ako nun, kasi baka mamaya siyempre may lason. Oo, kasi una sa lahat, baka mamaya kay tsura, hindi kaya kailangan ikaw ay talagang, nakalimutan ko kung anong tawag dun sa talagang ang inaral mo ay mga halaman. Biology? Hindi. Hindi, may mas malalim pa eh. Plantology. Hindi. Ano nga tawag? Meron akong libro, hindi ko maano kung ano talaga eh. Pero... yung talagang ang inaral mo ay puro halaman lang talaga. Paghalaman lang. Bukod pa yung paghayupan. Bukod pa yung paghayupan pa eh. Paghayupan, expert ka pare doon. Hindi, sa pagmamahalan ng expert. Alam mo naman tayo. Hindi ko mahanap. Ngayon, may naalala na naman ako. Pag nireview ko to, ilalagay ko na lang, i-comment ko kung anong tawag dun sa mga ganun. Sensya na po kaya hindi po ako masyadong, hindi naman, medyo, na po ang memory capacity ko. Medyo sumasigano ng konti. 1 gig lang to. Di, paubos na po. Di, basta, yun yung gusto kong sabi ko, grabe. Tapos alam mo, may isa pa. Hindi ko na lang, hindi na mahalagang ko pa siya. Lalaki naman ang gumagawa nun. Pero parang nag-boom naman din siya. Meron din? Oo. Wala, hindi ko nakikita yan. Talagang, sabihin ko matagal, naka-costume. I mean, naka-ano talaga siyang yung parang, ang suot niya is parang pang outdoor din talagang parang si Lynn. Ang napanood ko naman sa kanya, nakakatuwa, ibang tawag nila eh. Dito sa Batangas, ito, parehas tayong Batangas, tingnan natin kung parehas. Yung ligaw na halamang, ang tawag dito sa amin ay as-is. Sa amin din, as-is. Sa kanya iba, is-is. Parang is-is. Parang gano'n, kung doon nagkakamali. Taga-saan? Hindi ko sure. Baka hindi naman taga rito sa atin. Pero kung doon nagkakamali, Hernandez ang last name niya. Hindi ka mag-anak mo. Hindi ganito. Hindi ganito. Nung ko lang na parang yung katagal ko nung nasa Gubatan, ako may taga-Bukid. May binubuo nga yung as-is na... parang kape. Bilog, na parang kape. Yun, ang alam ko, pag mapula na nga siya, hinog pala yun. Tapos, pinakita niya rin parang si Selena, edible. Manamis-namis daw. Sabi ko, teka muna, sa tagal kong nabuhay, ako ay ilang taon na ngayon. Ngayon lang ako nakakitang kinain yung... Bunga ng as-is? Oo.
So, Ikaw? hindi ko rin alam. Kita mo na. Hindi ko rin alam. Sabihin pa lang, sabi pa nga manamis-namis. Sabi ko, talaga. Ay, baka naman iba Pero kinain noon. sa isang banda, total na pagkwentuhan natin, ngayon ko rin naisip na kung bakit kalat ang As is. Kasi nga, pag yung bunga niya, kung manamis-namis, papakusin. posibleng inaano ng ibon. Kaya siya kumakalat. Kasi sa bakuran, sabi ko, paano nga ito kumakalat na ano? Ang madami mong reason din. Hindi. Sabihin natin dyan lang sa paligid niya. Kasi kung dyan lang din nalaglag. Hindi, kung bumaha, dudala. Bagay, pwede rin. Pero kung yan dito, tapos doon sa kabilang kasi doon ako nagtataka, pagka nagpapa-clearing, pag nagtapatabas ka, ba't dumami ito? Sa magkakalayong lugar. Pwede rin nga. Tapos yung as is, iba't iba pa ang variety niyan, pare. May as is na parang pahabayan ganyan. May as is na yung parang lapad. Yung pong sinasabi namin hindi namin alam kung anong katawagan. I-comment nyo na lang po kung saan mang probinsya kayo. Kung anong tawag nyo doon sa as is. Yung as is po ay yung may dahon na magaspang. Parang papel de liha. Yun ay ginagamit din po nung bata ako, ginagamit kong panlinis. Pwede siya pang sa kaldero. Sa amin nung elementary, panlinis ng mga kaldero, gayon. Saan ka ganang elementary? Ay, private ka nga pala. Kaya nga pala. Kahit ka private, taga-bukid naman ako. Hindi, bakit nag-i-assist kayo ng desk nung elementary? Oo naman, pinag-AM din naman. Sa private? Oo, ginagawa yan pagkapahuli na, pa-ending na. Hindi, sa akin pare, araw-araw. Hindi. Babaho nga ng ng assist Pagka nakakaluag-luag, may dala kang liha. May dala pa pwede liha. Pagka siyempre ikaw wala naman, hindi kayo makunguha ng dahon ng assist. Yun, doon ako una nakagamit noon. Dahon ng as-is. Sige, tuloy mo pare. Parang gusto ko lang yung tungkol sa pagkakasabi niya talaga is. Iyan mo na siya. Hindi, kasi natin, isin mo. Di ka. Hindi naman natin sinasabing as-isin mo Di ka. As-is ang tawag natin sa puno. Tsaka may katulad dyan, di ka? Yung alam ko na pre, sinasabi mong variety nun ng as-is. Alin? Yung lipang aso. Alam mo yung lipang aso? Hindi. Yung Makati. Hindi mo alam yun? Parang mukha siyang as-is kasi. Yung sa tabi lang may mga ganon? Hindi ko na maalala yung... Hindi ko matandaan yung mga ganyang Meron din kasi niyan, yung parang medyo may ganon-ganon ng dahon. Na pag nasa gubat ka, yung nadikitan lang ang binti mong ganon. Tas Makati? Oo, hindi mawala. Yun. Lipang aso. Mukha yun na yun, Oo, maaaring yun na yun. Masagi mo lang na konti yun. Ang tagal ko na hindi nakakita ng puno ng as-is, tsaka ng lipang aso. Noon sa amin, marami. Palibasa nung aming noon. The fun. Alin? Tinype ko ay is. Alam mo kung ano sinabi ni Google? ng Facebook. Are you sure you want to continue? The term you search for is sometimes associated with activities of dangerous, Bakit? Gets mo? ISIS! Ayaw niyang ituloy. Sorry, baka maban pa ako. Teka nga. Ba sabihin ni kasabot ng mga yan? Ba't yun ang problema? Kung dugtungan ko. Hindi, lagyan mo ng hyphen. IS-IS. Yan, ito na. Lumabas nung dinuktungan ko ng plant.
Feeling ko mag-a-appear yung sinasabi ko. Diba? Dapat bukaan na siya kung dito lang siya. Kasi kamakailan lang eh. Halos parehong-pareho ang ano nila. Content nila na ano. Sasabihin yung local name, tapos sasabihin yung scientific name, anong use, anong ano. Napag, ano na rin mo natin yung elementary. Nung tayo elementary. Nung elementary ka, pre, nag-jeep ka ganun? Nag-jeep ka? Huh? Hindi ka naka-service ka naman, pre. Magkano inabot mong pumasahe? Oo, pare. Magkano inabot mong pumasahe? Kung yung pahuli na lang. Pwede yung simula. Sige. Yung pahuli. Sige. Yung pahuli parang nung estudyante ako Siyempre. parang ano naman, 5 piso. 5? Nung estudyante ka? Teka. Nung estudyante ako... Yun na yung ano baka 5 na rin yung ano. Yung maiksing biyahe yun yung minimum. Kasi, minimum. Hindi yung kunwari medyo pag malayo ka. Tipong 10. Pero sa amin 10 yata. Kasi baryo yung sa amin. Bakit? May nabiyahing ano sa inyo? Oo, no. Dati? Talaga? Na nawala na. Kasi naalala ko. Kasi napasukan ng tricycle. Nung nagka-tricycle, natalo yung nung jeep. Ako ay siguro mga ganun din, 5. Ay hindi, estudyante ako, naabutan ko pala 750 pala. Naabutan ko yung 750, 7 yata. Pero mga ganun. Kaya ako lang naman nombre. Hindi, okay, tama. Kaya ako lang naman tanong, dahil kumbaga parang tayo, para sa atin, hindi, sa bilang sa Pilipinas bilang commuter. Hindi, tsaka bilang bansa as a whole, ay icon sa atin ng ang jeep, hindi ka. Ngayon, hindi ka na ako nababalita mo naman yung mga, itong kailan lang, last week, nagkaroon ng rally tungkol dahil sa pag-phase out ng jeep. Kasi parang inaano nila na i-phase out. Hindi, ang inaano kasi ng gobyerno, i-phase out ang jeep. May mga nagrarally na mga operator tsaka driver na wag i-phase out ang jeep. Yun yung naalala ko nga dati siguro this year lang din, nagtuturo ko sa Mabini nun. Tawag doon, merong buti na lang yung mga estudyante ko, mga nakamotor. Yun, may rally, may tigil pasada, kumbaga. Mga tigil pasada ng jeepney. Dahil nga doon sa pag-phase out ng jeep. Ikaw tingin mo pare, sa tagal na ng jeep sa lansangan ngayon. Kasi kaya siya i-phase out gagawin sa modernize. I-modernize pala siya. Gagawin modern yung jeep. Yan. Kaso nagsimula na, meron na sila. Meron na konting Pero sa akin, opinion ko lang naman to. Bahala na po kayong mga manonood. Tsaka tagapakinig. Anong nangyari, yung ipapalit is, hindi na siya mukhang jeep. Kasi yun,
Pangalawa, para sa akin, masyadong ano na yung ano eh, yung jeep kasi ay naging parte na ng kasaysayan ng Pilipinas. So parang hindi ako pabor na mawala. Na-episode yan. Oo, kasi sana yung una sa lahat, parang pag may turista, yun ang gusto nilang subukan na makasakay ng jeep. Dahil yun yung talaga... Yun nga kasi yung icon eh. Icon sa atin. Ginagamit talaga sa Pilipinas na means of transportation. Doon napaldanan ng mga e-bike ang hari ng kalsada. Pero inuuring na hari ng kalsadang. Tapos, isa pa, nung ako nga ay nasa UAE, nakalimutan ko na yung pangalan nung tindahan or kainan, may jeep nga. Yun ang naka-display sa harap. Yung Filipino, ano yun? Oo, restaurant. Sa akin, so, talagang siya parte na ng kultura. Oo, natin. yun na, mismo. Para pasimplehin natin. Parte na ng kultura natin. Kaya hindi ako pabor na maalis. Siguro ang akin lang, baka ang nagiging issue kasi is maaaring hindi siya is safe ng dalhin, gamitin or masyado na siyang nagkokos ng pollution. May solusyon naman doon. May solusyon. Pero hindi siya para alisin. Tsaka ako tingin ko hindi naman natin yun nga, tulad sa mo, may mga solusyon naman. Though medyo mabura ko sa modernization kasi ano yun, gagawing electric kasi. Pero alam mo ang pinaka driver modernization. Hindi jeepney modernization. Hindi kasi pre, yung sasakyan, kahit pagdam mo sasakyan, parehas ng driver. Kung ang driver niya balasubas at balasubas yan. Hindi ka! Teka, hindi ko matandaan kung tayo rin kaya may usapan tungkol dyan nung kamakailan. Hindi ko din. Parang may nakausap ako kasi baka tungkol din dyan eh. Baka hindi ako. Parang kailangan natin napag-usapan. Parang same din yung ano mo. Ang baka atake. nga. Yun mo, ang atake mo is sa driver. No? Oo, sa naman eh. Pero, hindi. Parang tayo nag-uusap. Parang nakwento ko nga sa iyo. Ano ko lang naman din dito, maliban sa driver, gusto ko lang sabihin to. Masyadong marami tayong tatamaan na... bakit di ko mali naman sila eh? Bakit yung mga ano? Isang banda ay bato-bato sa langit. Ang tamaan, guilty. Hindi ka. Alaman niya na eh. Ang isa kasing issue para sa akin ng jeep is safety. Dahil una sa lahat, makikita mo sa lansangan, wala siyang ang gusto kong sabihin is yung hindi mga gumagana ang mga ilaw nila. Pero pre, kung yun, tapos sa gabi, hindi rin nakakalibrate ang mga ilaw nila. Wala silang dim. Walang dim. Walang bright. Fix. Hindi pala. Walang dim. Walang dim, puro bright. So, dito kaya may masasagasaan. So, bakit sila nasa kalsada? Every year yan ay dinadala. Nire-renew registration sa LTO. So, paano sila na-renew? Lumagpas sila sa inspection na walang mga ilaw. Bukod doon pre, ano yun? Tulad niya sa mo, yung safety, diga. Tayo, ikaw nagdadrive ka, ako nagdadrive din ako. Bago tayo umalis, i-check natin lahat. Nagaan ang preno, may mga fluid, diga. Yung ilaw, yung gulong, lahat. Kasi kung ikaw ay disiplinadong driver, hindi ka balasubas na driver,
check mo yan. Iiwasan mong makadisgrasya or madisgrasya. Di ka? Kung magaganon nga yun eh. Habawa, ikaw, pre. Kunwari ikaw, balasong bas yung driver. Nagkaroon ng modernized jeep ngayon. Di ka? Electric pa rin. Di ka? Kung hindi mo siya i-check araw-araw, ay di ka, in the long run, mawawala naman na sa ano yan eh. Oh, ma-accident ka. Kasi, wala sa kanyang, anong tawag dito? Nakalimutan ko yung ano eh. Yung, anong tawag dito? Ano? Hindi siya magandang habit. Habit, Oo. Kasi kung siya ay, so ano mangyayari? Eh di sa LTO na naman ang ano. Kailangan may mga seminar. Hindi, kahit pa-pre-seminar mo yan eh. Kasi may mga driver talaga na i-seminar mo man yan, kung yan ay nasa utak na nila, na... Nakalimutan ko, yung sinasabi mo, alin yan pare? Kasi di ka tanda mo, attitude at behavior, alin yan? Oo nga, no? Parang... Nalito ako bigla, kasi dati na ano ko na yung attitude at behavior, yung isa, pwede mong baguhin, pero yung isa, hindi mo na mababago yun. Hindi ko rin Attitude ang hindi na nababago. Parang? Yung behavior. Parang ang behavior na ko-correct. No. Maring ganun. Maring ganun. Hindi ko rin nga sigurado, pero tama. Pero sa isang banda, na ko, lang yon. Kaya ako nasabi, doon pupunta yung sinasabi mo. Kasi kung siya ay ganun ang attitude niya, from day one, from the rest of the, career niya, yun pa rin ang kalalabasan. Kasi, ang nangyayari dyan, pre, aminin natin, pre, karamihan sa driver, lalo na kung, pasintabi sa mga, sa mga nakikinig at nanonood na driver ng pampublikong mga sakyan. Pero, ang nangyayari man talaga, pre, karamihan sa driver ay natutong mag-drive out of necessity. Dahil kailangan nilang maghanap buhay. Di ba? Pero yung proper education, training tungkol sa pagmamaneho, wala. Basta sila marunong magpatakbo, magpaatras, magpaliko, magpahinto ng ng sakyan. At ang pinakamahalaga, huminto talaga dahil ng pipick up ng pasahero. Oo. Kaya nga, lahat na nang nakatayo, pinarahan. Hindi naman nakumpay. Talagang, basta may nakita nakatayo, titigilan po, tragis na yan. Hindi. Ito, nasabi mo na rin, nung araw, ikikwento ko lang, wala naman ako sasabihin pangalan ng driver. Si Kadayo. Hindi, meron sa amin paring kukunti lang naman ang nabiyahe sa amin. Pamula bayan? Paparto? Hindi. Pag papasok ka ng papabayan ka, okay. Merong na driver dyan na yung dalawang klase yan eh. Unahin ko tong isa. Yung talagang kada kanto, titigilan yan. Wala namang... Walang tao? Walang tao, pero mag-aantay maghintay, siya. Maghintay. Sabi ko, ako ngayon late na. Tanghali na ako. Ang masama niyan, umusad na siya. Titingin pa yan sa rear view. Uy, may nakitang nahabol. Titigil. Aatras. Aatrasan yan. Ang haba nung aatrasan. Imagine mo yung amin. Yung isang mahaba. Yung doon sa kalye namin. E di kat may paliko. Bago sumapit sa paliko. Ano ba yung pag pinakita? Nakita. Natakbo. Aatrasan niya yun. Pero hindi ko naman, wala akong minensyon. Kasi maraming nanonood na maaaring kilala yung sinasabi ko. Baka mamaya meron na sa comment. Eh di yung driver na yung ganyan. Sabi ko, Diyos ko po, nahuli na ako talaga. Pero yung isa namang pinutukoy ko na driver pare, yun ang gusto kong matsyempuhan pagka malilate na ako. Padalas na. Kasi yung lugar namin, hindi pa sementado yung rough road. Pare, pero pag yun ang nasakyan mo, ay, patag. parang sementado. Patag
Oo pa rin, pero biro, yun ang nakakagawa ng mga 15 minutes to 20 minutes from Pamulain nyo. amin hanggang school Bayan. ko. School ko na. Doon Kasi nga wala naman traffic nung araw. Wala pang diversion nun. Dito pa talaga sa loob ang Oo, doon yan lalabas sa... Sabi ko, galing. Talagang, yun nga lang, kailangan talagang makahawak ka ng todo. Dahil nga, wala, hindi mo mararamdaman ang lubak doon. Lutang, parang ang lutang ng jeep. Sabi ko, galing. Hindi na alam pa ng mo sa upuan. Oo. Parang sa cartons, yung sa sobrang bilis eh, hindi na pala, nalipad na pala. Yun ang dalawang klaseng driver doon sa amin na naalala ko. May isang mabilis, may isang sobrang bagal na. Bago ka magkatotoong ano mo is ano pa siyang pabalik. No. Napanood mo ka pre yung ano, hindi, sa Maynila naman nangyari. Yung dalawang jeep na naggigit-gita, nagbabanggaan na dahil nag-aaway sa, hindi ko alam, pasahero baga o kung ano man. Araw-gabi. Araw. Yun yung bumaba ang mga sakay na binubundol. Tapos yung isa, yung nasa likod, binubundol niya pa rin nung nagbabaan. Oo. Hindi ka. Isipin mo pre, Ano tawag sa ganun? road rage. Oo, road rage at the same time, walang walang malasakit na, kasi sabihin na natin, kasi pagka ikaw ay nasa kalye, para kang public servant din yan. Oo, Diga? So, ano ang kinos mo sa pasahero? Ano, sirit? Takot, Okay, takot. fear. Sino pa ang magtitiwalang sumakay sa pampublikong sasakyan? Kung ganyan ang attitude ng nagmamaneho. Yung ka rin, parehas din tinutukoy natin. Baka, hindi ko alam. Yung pero yun nga, yan. nagkagipitan, hindi pinagbigyan to. Pero feeling ko ito ang nasa tama kasi ito lang yung parang counterflow. Nagkaipitan, pinagbigyan na nito, nakaunang ganyan, bumaba yung, habang may sakay, binubundol nito. Tapos nag-traffic, bumaba si pasahero, nung wala na pasahero, kinarin na binangga. Ano sabi ko? Pasensya na ho kayo, pero kung gano'n naman ang mga sitwasyon, yun ang talagang mga hindi karapat-dapat na nasa kalye. Yun ang ano ko sa'yo, di ka? Pagpalagay, hindi, may nangyari pang isa dyan pre, sa Maynila din. Bus driver, tsaka e-jeep, ang ano, yung modernized jeep na. May gayon pa rin, nagigit-gitan pa rin sa kalye. Hindi ka, gaano ka balasubas ang mga yan? Sabi ko nga sa'yo pre, kung yan hindi natin kailangan ng jeepney modernization. Ang kailangan natin, driver modernization. Dahil hanggang, yan, puta kahit anong isakay mo di, kahit anong ipadrive mo di yan, kung gaya ng, ng driver, ay sus ko. Hindi ka. Pero, ito po ang aming pinagkwentuhan, hindi naman namin nila lahat. Hindi naman lahat. Dahil may mga... Saludo pa rin doon sa... Mas marami naman ang driver na maayos kasi sincere sila sa ginagawa nila dahil may malasakit talaga, may puso kasi ayaw nilang maaksidente kasi bakit po? Kayo ga po, kunwari ikaw ay driver, na-aksidente ka. Ang tunay niyan, itong sakay mo ay responsibilidad mo, pananagutan mo kung may anumang mangyari dyan. Tsaka, meron akong mga kilala at may mga kaibigan akong driver naman ng jeep. Pero yung pare, yun yung kaya ko lang din sila na-differentiate doon sa mga ibang dahil sila pre, di kayo mga magulang nga, may kainan. Titigil daw, kakain. I-check yung pre ha. I-check pa nila yun. Tutubigan, i-check ang preno. Kumaga. Yun ang driver na yung may mga masakit talaga na yun yung mga tamang driver. Yun yung kung sila, kahit sila, ipahawakan mo na yung pasakyan, parehas ang ang bawa yung mga driver ng taxi sa Maynila. Pre, kasi pansinin mo pre, ang mga taxi sa Maynila, puro gas-gas. Kasi ang nila, hindi kanila yan eh.
Ay, di ibangga ng ibangga. Isabit ng isabit. Oh. Kasi nga, wala man silang malasakit. Wala silang malasakit sa sakyan. Walang malasakit sa may-ari. Oh. Kaya yan, hindi, kahit paanong sasakyan ng pawak mo dyan, hanggat balasubas ang ugali, balasubas yan. Siya, alam ko na ngayon kung ano ang kailangan gawin. Driver mo din sa isang pre. Ang kailangan. Kailangan siguro yung kagaya nung araw, nung estudyante ako, may mga recollection, may retreat. Padadala po natin sila sa mga ano. Yung mga driver. Pero tama ka naman. Madaming driver na ano. Isang banadiga para mabubuting values driver. formation ang kailangan Shout out doon sa mga sinakyan ko dating driver ng jeep na pinasabit ako. Ang ganda pa rin itong inano mo na buksan mong topic. Doon natin na realize na values formation ng kailangang mai-implement. Ano sa kanila sa mga driver na balasubas. At kung kayo naman ay driver, wag naman kayong balasubas sa daan. Hindi yung modernization ng hindi siya. No? Kasi kung i-modernize mo ang vehicle tapos hindi na itsura ng jeepney, nawala na ang kultura, nawala yung culture natin. Yung icon natin bilang bansa. Pero ganun pa rin din naman ang magiging Tsaka yun nga, yung kanina sinasabi mo, dahil sa safety, ganyan. Kung yan ay araw-araw nilang chinecheck, yun naman yung makikita naman nila. Ba't nila ibabiyahe yan ng hindi siya, hindi ka. Yun, kasi yun, makikita mo naman yun Kung ikaw nag-i-inspect ka ng sakay mo araw-araw, makikita mo naman yun kung disparinghado ng ilaw. Ay, malakas ng busina mo, wala ka namang preno. Hindi ka. Ay, paano? Hindi, pare. Naalala ko, kapapanood ko nung bata ako. Ikaw kayo umabot sa Flintstones. Foot brake yun. Literal na foot brake, pre. Oo, yun. Ayos, no? Maganda yung naano mong yun. Yun, isang oras na tayo, pre. Mantikado na naman ang itsura ko pala. Paano? Papayat na tayo. So, dun po sa napag-usapan namin, mag-comment lang po kayo kung anong take nyo doon sa anong inyong pwedeng may insert doon, kung anong magandang gawin. Kasi hindi din naman maganda yung rally. Hindi. Kasi may mga napeperwisyo din naman. May mga, kasi tayo, kahit tayo may mga sarili tayo, hindi naman natin, wala naman tayong dyan Kumaga, kung tayo ay maalwan pa nga sa atin kasi kalimitan yung mga driver ng balasubas, hindi tumatabi. Sa gitna nagbabat, nag-asay ng pasahero yan. Isa pa yun. Yun nga, hindi nila iniisip ang safety ng kanilang pasahero. Hindi ka. Kumbaga sa atin, kung magrarally sila, pabor sa atin kasi mayroon tayo sarili ng sakyan, maluwagandaan. Walang balasubas sa driver. Pero, siyempre, hindi naman dahil tayo ay ay okay na sa atin yun. Dahil marami pa rin sa ating mga kaubayan ang commuter. Oo naman. Kasi wala nga, hindi naman lahat ay may sasakyan. Pero, ang iniisip... what sa tingin mo maging magandang solusyon sa mga... ang tingin ko dyan, pre, siguro... Kasi gusto ko pa sabihin ng na yung mga hindi maayos na driver, anong magandang gawin? Huwag mo sabihin hindi balasubas na driver. Kasi para sa akin, yung mga hindi maayos na driver, may pwede silang makatulong sa Pilipinas. Anong gagawin? Yung pwede sila padala dun sa Spratly. Pwede. Sa West Philippine Sea. Sila lumapan. Bakit pagbarilan sila ng water cannon doon sa mga China? Yung kanilang pinaglalaban, baka makasindak dun sa pinagtalunan dito. Total malatapang sila sa kasada. Nakalimutan ko, itong West Philippine Sea. Pinagbabangayang Spratly. Hindi Kalayaan. Hindi lang Spratly. Panatag Shoal. Spratly kasi nung unang panahon. Oo nga. Basta sa West Philippine Sea. Panahon ko pa. Parang may shoal something na yung ngayong pinag-aanohan yung may naitayo na talaga.
Yun. Yun nga, yung pag-asa. Spratly ang tawag ko. Spratly pa rin eh, yun na yung una. Pero ngayon hindi na Spratly. Pag-asa Island, Oo. Kalayaan, Scarborough Shoal, Yun yung medyo mas bagong parang inaano ngayon. Baho de Masinloc. Yan. Doon. Pero tsaka na natin pag-usapan tungkol sa mga potragis na sinong yan. Hindi, I mean, hindi. Bigla akong... Abangan nyo next episode. Yun. Salamat po ng marami sa pagpatnubay, ano tag dyan? Pagsubaybay. Pagsubaybay nyo sa amin ngayong gabi. Sana ay, kung kayo ay mga driver, sana naman hindi kayo ganyang, hindi kayo mukhang hindi kayo ugaling balasubas na hindi ko nila lahat. Pero, wag naman sana. Kaya sabi ko pa rin po, saludo po ako sa lahat ng... Saludo tayo pare sa mga mahuhusay na mga driver na, ng yan. jeepney. Basta super, sweet lover. Ayun, so dito Yun. na po nagwawakas ang aming kwentuhan tungkol sa paghahalaman. At paghahayupan. Okay. So, pakita po ulit tayo susunod. Sana next episode, pre, doon na tayo sa ating page. Abangan yan. Yun naman. Kung hindi nyo pa nalalike yung aming page, Batanggenyo Talks, pakihanap nyo na lang sa Facebook. Nandiyan kami. Paki-follow, paki-like nyo, para kung ano man yung susunod namin live yan. Doon naman tayo magkwentuhan. Tapos, kung meron kayong gustong pag-usapan namin, pagkwentuhan, Comment nyo na po dyan para pwede mapaghanda namin next episode. doon hindi naman talaga tayo naghahanda, pre. Wala. Basta lang to. Kung ano mang maisip. Wala mang impromptu to, kumbaga. Yan. Tapos, pakipollow nyo, Makoy Homestead. Yan. Facebook. Batanggenyo Talks. Facebook, YouTube, Pornhub, OnlyFans. Basta pakipollow nyo. Makoy Homestead. So, goodbye and good night.